Hello mga best! Kumusta po kayo mga best friend? Nami-miss ko kayo mga best, alam nyo ba? Pasensya na, medyo matagal-tagal din tayo hindi nakapag-upload no? Ng video mga best. Kasi napaka-busy ko yung nakaraang mga araw. Nakaraang buwan. Ano? Salamat sa Diyos, nagkaroon tayo ng pagkakataon ngayon na makagawa ng video. No? Ngayon, ang topic natin ngayon ay sasagutin ko lang yung ating kabes na nagtatanong kasi siya tungkol sa sanla niyang alahas. No? Ang tanong niya kasi sabi niya, nagsanla siya, chinek niyang maigi, hindi ko lang ipopost yung pangalan niya, no? Hindi ko lang babanggitin din. Sabi niya kasi, nagsanla daw siya, chinek niyang maigi, yung alahas niya bago niya sinanla, nung tinubos niya ay binawasan daw yung item, no? Binawasan. Ganito ang sagot ko, best, na yung maraming possibilities diyan na pwedeng nangyari doon sa alahas mo. Hindi kasi detalyado yung sinabi mo, yung tanong mo, kung paano mo nasabi na binawasan. Nalaman bang timbang? Sinukat mo ba yung jewelry mo? Dahil sinabi mo dito na necklace, no? Sinukat mo ba? Tapos pagsukat mo ay nabawasan? Pwede rin kasing ganun eh. Maganda kasi yung susukuatin mo, gumagamit ka ng roller, no? Kung ilang inches siya, no? Tapos nung pagtubos mo ba ay umikli na lang? Tinimbang mo ba? Alam ba yung timbang? Pag tubos mo ay nabawasan yung timbang? Hindi mo nilinaw yung tanong mo. Pero, ganun pa man, sasagutin natin yan. Sasabihin ko lang sa inyo yung mga posibilidad. Yung mga nagsasanla kayo ng jewelry, advice ko lang sa inyo, huwag kayong basta-basta magsanla sa mga maliliit na pawn shop. Mas maigi doon na kayo sa mga pawn shop na kilala. Lalong-lalo na pag item nyo ay malalaking item, no? Yung mga tulad ng mga 1 carat, 2 carats, no? Yung mga, yung malaking pawn shop companies na katulad na Cebuana Luwilier, nakakasiguro tayo doon, no? Ganito yon, may mga posibilidad kasi kung bakit ang isang item nababawasan pag sinanla, no? Hindi po nababawasan ang isang item pag kinikiskis ng isang appraiser, no? Or binubutasan kasi may mga pawn shop kasi nambubutas ng jewelry, hindi nyo lang alam. No? Hindi nyo lang alam, binubutasan at malalim, hindi nyo lang alam dahil may mga iba, maingat, nilalagay na sa sangsaang lugar na hindi masyadong pansin. Ano? Ngayon, advice ko, no? Balik tayo dun sa sinabi ko, huwag kayo basta magsanla ng isang jewelry. Lalong higit ng mga pawn shop na maliliit. Kasi bakit ka mo, no? Kasi pag maliit na pawn shop, lalo na yung mga pawn shop na baguhan pa lang, no, hindi nila ganoon ka monitored yung mga sanla nila, yung mga empleyado nila, no? Kasi minsan kahit yung isang may-ari ng pawn shop, kahit maliit man 'yan, mabuti naman ang intention dun sa mga customers nila, siyempre pinangalagaan nila. Tapos yung mga empleyado nila yung gumagawa ng hindi maganda, gumagawa ng kapalastugan po sa mga jewelry ninyo, no? Yung bawas, pwede ho yung bawas. Kasi yung iba, ang style ng iba, yung pawn shop na ibang, yung isang appraiser na hindi ganun na-monitor ng isang may-ari, ng isang kumpanya. Minsan, pag tinimbang, kung hindi mo nakikita yung timbang, tinitimbang sa ilalim, hindi mo nakikita, yung iba, ang timbang 10.5, ilalagay sa pawn ticket na 10 grams lang, no? Mga posible ganun na pwedeng bawasan yan. Kasi masyadong malayo yung hindi kaya 12 grams, ginawang 10 grams, kasi hindi mo naman nakita yung alas. Lalo na pag sinabi ng appraiser, alam niyo ba yung ma'am? Anong timbang ba nito? Sabi, ay, hindi ko alam anong timbang niyan. So, may idea na siya kung paano niya gagawin yun. No? May mga ganun kasi, no? Tapos, yung jewelry ninyo, pwede bawasan yan ng isang empleyado kasi yung maliliit na pawn shop, hindi naman ganun ka. Binanggit ko na. Ayaw ko na paulit-ulit, makulit na. Ganun po.
Doon na kayo sa malaking pawn shop. Ngayon, doon sa mas malaking pawn shop, kung halimbawa, hindi mo naman binanggit kung saan pawn shop yun, sinanla mo yung inyong item na sinabi mong binawasan, hindi mo naman binanggit kung anong pawn shop yan. Kung halimbawa sa malaking pawn shop, katulad ng Cebuana pawn shop, Luwilier po ay, mano yan sila, talagang namomonitor nila yung mga jewelry ninyo na pangalagaan nila ng 100% na hindi magagalaw na yan. Kahit yung mga empleyado nila, hindi basta-basta bubuksan yan. Ganun po. Ganun sila kaingat o ganun nila pinahalagaan ang mga customers nila. Yung mga malalaking pawn shop, mga best friend. Ngayon, palagay na lang natin, nung sinanla mo, palagay na lang natin sa malaking pawn shop, sinanla mo, tapos pagtubos mo, sabi mo binawasan. Ganito rin kasi ang mga posibilidad na minsan naisip natin na binawasan yung item natin. Kasi bakit ka mo? Ganito ho yan. Yung iba kasi, yung jewelry nila, lalong-lalong na yung necklace nila, no? Pagsuot nila, nung bago nila sinanla, alam nila kung saang lugar. Minsan, tinatandaan nila. Dila ko, na-encounter ko yung ganun eh. May mga customers na ganun. Na alam nila kung saan, sa dibdib nila yung jewelry, yung necklace nila. Palagyan lang natin dito. No? Dito ang necklace. Bago niya sinanla, dito, alam niya dito. Nung sinanla niya, lumipas ang ilang buwan, tubo lang siya ng tubo, hindi niya agad natubos. Ang nangyayari, nung paglipas ng, palagyan lang natin, 1 taon, kasi nirenew lagi lang niyang nirenew. Or 6 months, 1 year, or 2 years man, gano'n, maabot pa nga iba na 10 years bago natubos, no? Ngayon, nung tinubos nila, after a year, tinubos nila yung item. Pag tubos nila, sinuksok nila ulit, excited, sinuksok nila ulit yung item. Yung jewelry, yung necklace nila. Nung sinukat nila, yung dating dito, dito na lang. Naging choker na lang, parang ganun. Dati dito, ba't ganun dito na? Kasi ganito mga posibleng mga pangyayari. Mga guys. Pwede unang-unang rason, pwede na tumaba na kayo. Kasi lumipas ang 1 taon, maring 2 taon, o maring 6 months lang. Nung sinanla mo, may kapayatan ka pa. Palagay natin, sinanla mo yung time na yun. May mga ibang medyo nagkasakit pa, kaya nagsanla sila, kaya pumayat sila, ganyan. Kaya yung jewelry nila, tanda nila dito pa. Tapos nung tinubos na nila, nakaluwag-luwag na, ganado ng kumain. Ayun, tumaba na, sa madaling sabi, nung sinuksok ulit nila yung necklace, dito na lang. Kaya naisip tuloy nila na nababawasan yung jewelry nila. Pero hindi po binabawasan yan, lalong higit yung mga malalaking pawn shop. Hindi po nababawasan yung alahas nyo 100%. Ano po? May ganito rin pangyayari, no? Sa mga ganun, parang pumayat, dati pa, naging tumaba. May iba naman, ganitong pangyayari, yung sinanla niya, palagay natin yung gramo ng alahas niya, 5.5. Alam niya, palagay natin, sinanla niya sa ibang pawn shop dati, 5.5, nasuki niya. Nung sinanla niya, iba sa ibang pawn shop. Ang nangyari, tinubos niya. Tinimbang niya ulit. 5.4 na lang. Or 5.3 na lang. No? Kaya tuloy, iniisip niya, binawasan. Hindi po binawasan niya. Kasi po, digital ang gamit yung mga tanita Tanita na weighing scale na mga digital po kasi yan. Pag tinimbang mo yan, hangin, malikunting hangin po niyan, lalo na pag yung pawn shop na pinagsanlaan nyo ay may mga ceiling fan, electric fan, excuse me. Yun yung mga naapektuhan yung timbang kasi nung tinimbang yan ng appraiser sa loob na hindi mo nakakita, walang hangin doon dahil nasa loob sila Yung pawn shop na sinanlaan mo, nung tinubos mo na, nagkataon may ceiling fan sa labas, may electric fan sa labas. Nung sinanla mo, tinimbang mo na, nagbago yung timbang. Ganun po kasi mga posibilidad niyan. Mga possibilities po. Pero hindi po binawasan ang item ninyo, mga best, no?
Pero meron talaga nagbabawas. Meron talaga nagbabawas. Hindi po natin pwede itanggi yan. May nangbabawas talaga. Kaya pag nagsanla kayo, mas maigi, nagsanla kayo, tingnan nyo yung, tingnan nyo yung timbang. Tingnan nyo yung timbang pag nagsanla kayo, mismo, ora mismo nung sinanla mo, tingnan mo kung anong timbang. Kasi po, nung nasa Metro Manila ako, may kakilala akong customers na, actually, sandali lang to, ang kwento, nagsanla sa akin, pero hindi ko suki yun, naging suki ko na lang siya. Kasi sabi niya sa akin, isanla ko to. Yung alas niya, barbada yon na 100 grams. So, style ko talaga. Kahit hindi pa, tinitimbang ko sa harapan niya. Yan, ma'am, sabi ko 100 grams. Yung alas ninyo. Ayan po, nakita ko sa kanya. Ay, ganun, 100 grams pala yan. Sabi kasi nung kabilang pawn shop doon. Hindi ko na babanggitin yung pangalan ng pawn shop, Ayoko na masira naman yung Kasi hindi naman, ayoko masira yung pag sinabi kasi natin yung pawn shop, kasiraan ng buong kumpanya yon. Kung ginagawa naman yan ng isang empleyado lang, mga kalukuhan ng isang empleyado lang, tapos babanggitin natin yung kumpanya, kung anong kumpanya, pinanggalingan niya doon, na sinabing 80 grams lang, 80 grams lang daw, sabi ng kabilang pawn shop. Kasiraan ng kumpanya. Unfair naman sa kumpanya yun. Ginagawa, kalukuhan ng empleyado nila yun. Kaya yun, sabi niya, 80 grams yun doon. Sinabi sa akin ng appraiser. 100 grams pala sa'yo. Yun, pinakita ko sa kanya. Yun, mula noon, naging suki ko na yun. Ganun po yung ibig ko sabihin. Kasi barbada yon. Sinabing 80 grams halimbawa, tapos nung tinubos sa 80 grams, tapos tinubos mo, kahit sabihin pa, may klito, ba't may klito? Dati, mahaba to ganito. Binawasan niya 20 grams. Sa Metro Manila kasi, lalong higit dyan sa ibandang Santa Cruz, or dyan, sa Manila, Marami madali lang kasing magpagawa, magpaputol ka, padugtong mo. Lalo na pag magaling yung gumagawa yung nagdugtong, hindi halata. So, binawasan ng 20 grams. Kahit magreklamo ka man, nakalagay sa pawn ticket 80 grams, wala kang magagawa. 80 grams lang pawn ticket. Kahit saan ka magreklamo, sinabing binawasan. Nakalagay nung sinanla mo, 80 grams, may nakalagay kasing grams yan kung gaano kabigat yung jewelry ninyo. Pero ngayon, yung iba, hindi na naglalagay ng gramo. Ano yung bakit? Sa kanila ko natin usapan yan. Ngayon, 80 grams, Tapos kahit saan ka magreklamo, wala kang magagawa. Dahil nakalagay sa pawn ticket, 80 grams. Kaya yun, Kaya mag-ingat po kayo kapag nagsanla kayo para nakakasiguro kayo, doon na kayo sa mga kilalang pawn shop. Highly recommended ko ang Cebuana Willier Pawn Shop dahil 100% yan. Okay ang pawn shop na yan, Kaya hanggang sa muli po, maraming po salamat sa inyong panunood ng video ito. Yung mga napadaan sa aking channel, paki-like naman, paki-share this video kung sa tingin niyo nakakatulong sa iba, share this mga kakilala ninyo, at paki-subscribe na rin po, mga best. Hanggang sa muli po mga best friends. Salamat! Bye-bye!